JM, sa character mo, yung taong may pinagdadaanan like Alex, pwede ba magbigay ka ng hope pa na may pag-asa pa si Alex? Oo, parang Parang sa wala na episode yata na parang hindi ko na siyang papatawad eh. Parang patawid na po si Alex. Nakademonyo. Okay, go ahead. Siguro sa character ko, bago sundin yung bugso ng damdamin, kailangan mo nang isipin kung tama ba yung gagawin. And kung makakasakit ng ibang tao, siguro may hope naman na pag may ganong tao na mabigyan sila ng ganong options. Which hindi naman sinunod ni Al. Hindi nasunod eh. Miss Ruby, as Lola Pilar, a hope to mga lola na may pinagdadaanan ng isang apo na tulad ni Siguro, ni Juliana. oo. Na hirap ka ng Correct. suhituhin. Ah, hindi ko alam, pero parang sa isip ko ngayon yung, hindi lang bilang Lola Pilar, yung, ang pag-ibig talagang, kailangan marunong kang magparaya na lang. Yung, alam mo yung ganon? Kasi, halimbawa, yung buong, Oo, takbo hindi ng na as storya. Lola Pilar kasi Oo. bias ka siyempre, lola ka eh. Yun, ang hirap din kasi pag sobrang pinipilit yung hindi na pwede. Alam mo yung ganon? Which she tried. Oo. So, ang dami tuloy nangyayaring consequences because gusto nating i-push yung gusto natin. Hindi, mahal ko pa siya. Hindi ako niloloko kahit alam mo niloloko ka na. So, yun, sana ang pag-ibig maging mas mapagparaya. Correct. Yun. And Kim, forgiving. hope para sa mga tulad ni Juliana. Ba't nakakatawa ba? Actually, may pag-asa ba si Juliana? Yun na nga, sabi ko, meron ba? May pag-asa Siyempre, hindi pa natin ba? alam. 6 episodes pa, back ka naman, di ba? Hindi, mahaba-haba pa naman yung tatakbuhin ng kwento. Oh. Ay, talaga. And Ano ba? mahaba pa ang magiging journey ni Juliana. Wow, journey Yun yung hope. Yun yung hope. Aware siya, pero ayaw niya mag-overshare. Baka ma-share Yun niya yung eh. Character, parang hindi siya aware sa kasamaang ginagawa niya. Kung kumakita siya sa harap ng mga tao. Parang wala. Sa Juliana, di ba nga, lagi Hindi ka makarelate sa yung kala mo magbabago na, maya-maya, ayan, nakikipagkita na naman. Talaga kami nasa... Oo, sa mundo ng pagmamahal, minsan hindi mo alam yung tama at mali. Minsan nagagawa mo yung bagay na mali, akala mo tama. Pero at the end of the day, meron ka namang matututunan doon. And sana sa ginawa mong yun, hindi mo siya pagsisihan sa huli. Yan. Medyo Juliana. hanging pero alam mong aantayin natin sa mapapanood natin kung may Yes. pagsisisi. Mahaba pa. May 14 episodes pa kami. 6 na lang. Hindi, 14 episodes siya. So, Para isang- isa siyang journey ng... Oo. Yun. True. Pao. Oy, sige nga, bigyan mo ng hope yung mga tulad ni Victor. Siguro in general na lang, in general, sa mga taong kailangan gumawa ng mga mabibigat na desisyon sa buhay nyo, sa buhay nila. Siguro ang only advice ko na parang trinatry ko rin i-instill sa sarili ko ay piliin mo lagi kung ano yung patas, what's fair, not just for you, but also for the parties involved. So if it's fair, if it feels fair for you and fair for them, at sa tingin ng mga at in general kung magiging patas siya para sa kabuuan ng mga ng betterment ng lahat, then it's most probably the right decision. Before the last question, Aaron, you're good, Hannah? Yeah, thank you. Anything more? You're good na? Okay na. All Okay right. na ako, thank Before you. I give the microphone to Aaron, direct when you do a teleserye, dapat ba may may learnings? Importante ba sa'yo yan as a filmmaker? Opo, kasi una, dalawa yung hinahanap ko. Ano yung tema ng kwento? And ano yung theme ng character? Kasi yung manunood, nakahook dun sa character. True. Paano magbago yung character? Ano yung babaunin nung manonood sa ending nung palabas? Pag hindi mo na ikwento ng tama, kasalanan mo bilang artista. And as I was listening to how they're answering, I think they studied well their character. Kasi
kahit mahirap sabihin ni Kim o ni JM na meron bang matututunan, if we answer it now in this question answer thing, it's like spilling the ending. Oo eh. Oo. Kasi if somewhere along the way as you were watching series and you find yourself inside, In any of the characters. yes, mahahanap mo eh. Lalo na dun sa mga nagmahal at may asawa. Mahahanap mo yung sarili mo. Saan ka tumayo at a certain portion of your life. And it either will... Kyla yata ako. Sylvia yata ako. Wow. Martir. Oh, yun ang pinakamahalaga sa amin as creators, no, as artists, na you give an option for them. You make them reflect, you give them an option for Galing them. ano, You make totoo them yan. realize na I think I'm almost there. Instantly, lahat tayo pwede mag-isip. Sino tayo sa characters natin? Lin lang, ano? Opo. Okay, so pag wala akong mahanap na substance, yun lagi yung tinatanong ko sa writers. Sabi ko nga dito, ang swerte-swerte, sana talaga po maulit yung casting, maulit yung creative team. True. Ako Yung din. boss namin from True. Direk Eric as our business unit head, si Sir Deo, si Sir RPL. You know, the creative process was so healthy. Was so healthy kasi the discussion is mas para pong psychology. Yung discussion lagi kasi buhay ng tao yung Totoo, pinag-uusapan. totoo. Okay, and for the last question, Aaron. Yes, partner. Our killer question will come from Francis Sahorda Ayan, si of Franz. Friends.com. Who is so into Lin lang. Hi po. Good Ay, afternoon. Yes, hello po. Ayun. co-host na. Hindi, ano lang, kasi kanina pag-usapan na kung kaninong character mo nakita sa video. Can I just say, more on a personal note, more on Sylvia din Sylvia. talaga. Kasi yung ano talaga, yung kakayanin. Feeling ko walang aamin na sila si Juliana. Umamin na. Umamin siya. Yun. Mas martir ang mga bad. Enough ka talaga. Go ahead. Go ahead, Franz. Question na po, wala pa si Direk Jojo. So, punta po muna ako sa cast na lang muna. Okay, so, Sige, go ahead. ayun po. So, of course, we have around 6, 7, 8 episodes left. So, without spoiling, and syempre, hindi naman po ako papayag na may spoil kasi kahit ako, inaabangan ko talaga eh. As in, so, paano na lang po na kayo, you've done a lot of teleseries, movies in the past. Even si Miss Kyla, I've seen you in Viral, now in Can't Buy Me Love. So, Fit check. yes, Ang we ganda check ng din. role niya doon. Sa Lin lang po, ano yung distinct na experience or distinct na natutunan nyo bilang actor? Or what have you become as an actor here in Lin lang na bibit-bitin nyo sa mga susunod nyong projects? Kayla, Kayla, we can start with you. Medyo ang bigat-bigat Honestly, for me, a lot. I really learned so much. At the top of my head, siguro yung mga tinuro sa akin ni Direk FM about where to emphasize certain, this is a bit more technical, like where to emphasize certain words in a dialogue, the power of doing that, the impact of doing that, is something that I talagang kept with me na I always remind myself of it. And may natutunan din ako kay Inay about when you're doing like certain confrontation scenes na you don't want to sound like you're always screaming, diba? So parang she always tells me to parang get it from my diaphragm, if that makes sense. Itinuro sa atin ni Ina yun, one of those taping days na puro mabibigat yung eksena. So yun talagang mga tumatak sa akin na I use up to this day. And I feel like Lin Lang in general was a project for me that really helped me grow, that I feel like really helped me grow kasi sobrang dami ko natutunan. It's just difficult for me to really enumerate one by one. Pero yun lang yung mga at the top of my head. But really, I learned so much just from working with everybody. Kyle, So, ang yun. galing-galing mo doon sa breakdown sa hospital. Yung ipagkita ka kay Victor, Thank you iba po. yung binigay mong audio. Siguro inadapt mo yung sinasabi sa yung galit mo, iba na yung sigaw mo, yung galit mo. And yes, Miss Kyla, yung pag nababasa ko yung mga comments sa Twitter and sa internet, laging sinasabi, magising na both si Sylvia at si Bettina na. Because yung mga martyr roles lately is, ano. So thank you po. Yes, thank you. And next po. Of course, Miss Miss Ruby. Ruby, I mean, super ano na po. But ito yung Learning. what have you become as an dito actress? sa Lin lang, ang gustong-gusto ko at talagang very distinct na I would carry as a lesson, yung i-surrender mo ng buong buo ang sarili mo
sa mga directors who guide you. Kasi grabing pag-guide nila eh. Ako bilang Lola Pilar, yung pagbuo nung character ko, yung ganon. Kasi lagi namang, ang dami ko ng lolang na play, right? And ang ganda ng guidance ni Direk FMR, ni Direk Jojo, yon na talagang sobrang nakatulong sa akin bilang aktor. Ganon. So, ang distinct lesson para sa akin sa Linlang, if you try, you know, to trust and surrender yourself to trust fully your director, especially na they're really on top of things eh. Si Direk FM, and also Direk Jojo, I'm sorry, sobrang mas prepared pa sila minsan sa artista. I'm not kidding. Oo, yung pagkakahimay nila, nung characterization and all, really to the last detail. Yon. Wow. So, kaya, yung komportable ka, yung ganon. And it's just, parang ikaw, instrumento na i-execute mo yung gusto nila. And then you ask, very open naman na, nakuha ko ba, nagawa ko ba? Yung ganon. For example, that scene with, yung nga yung sinasabi kong gustong-gusto, one of my favorites, which Direct Jojo directed for me. Nung unang attack ko doon, iba. Sabi niya, yung anak mo nandun sa kabila, which I almost forgot. Yung ganon. And, nung inulit namin after nung mga instructions niya sa akin, mas nailabas ko yung Anong truth. eksena to, Miss Ruby? Yung nalaman ko, sinampal ko si Juliana. finally. Oo, kasi syempre hindi ko, nakiapid. Ikaw Na-video pala. mo to? Hindi. Hindi. Ikaw pala ang kasi syempre pinagbibintangan ko Yes, lagi si Victor. si Victor, imposible naman yung apo ko ang ang nangangaliwa. Una pa lang. So, only to find out na confirmed and nasilip ko na, 'di ba? Na videohan ko tapos tapos ito yung confrontation namin na parang tinatry pa niyang parang kabuti kanina nakapagpigil ako and then ito paano pa? Bakit kung hindi si Victor, hindi ikaw, 'di ba? Yun. Parang una yung ko doon, parang talagang labas lang ng galit. But, I was guided to contain it a little bit and, to mas controlled. And I think it was more effective. Yes. Nice. JM. Sa akin po, marami pa po akong kailangan matutunan. Katulad nga po nung sabi ni Tita Ruby kay Direk FM, yung preparation nila is sobrang intense. Lagi kami tatanungin yan, saan ka nang galing, saan papunta. And kung hindi ka prepared, magbasa ka ng script. Tatanungin ka niya sa Opo. date, May quiz pala. pagdating. Opo, dapat aral mo, dapat ginawa mo yung homework mo bago pa lang, hindi lang pag-memorize ng script yung ginagawa, yung pag-iintindi ng script namin before. Ayun, sino daw Pero po Nag-on the spot si Kim ng director. Kasi direct, sino pinaka-very good sa lahat ng tinanong? May Choose na one. Louis Vuitton. Ano yan? Lubutan. Go, JM. And Choose one! as an actor po, I really admire... Pero consistent JM, ha? Wala pa nakitang ang galing ng characterization. Hindi po. Pwede pa pong... Actually, Sir JM, kasi di ba nanggagaling kami dun sa The Iron Heart na ganun din, medyo bad din yung character. Akala ko yun na yung taas, biglang nung pinat ko yung Linlang, grabe pala to. Salamat Mas po. grabe pa. So, Ayun nga po. Naku, wait till you see 9 and 10. Charot. kaya nga, what do you say? So, As an actor, I really admire ko ano po yung ginawa ni Paolo. Yung pagpapayat, na mabilis, kung paano niya pinlat yung character niya. And nire-remind niya ako sa Raging Bull kay Robert De Niro. One of the best naman talaga yun. Nagpapayat din siya, tapos boxing, fight ready. So, yung mga ganong klaseng disiplina, kailangan ko pang matutunan. Kailangan ko pang yung dedication, kailangan ko ma-acquire. And yun lang po. If, if needed, siyempre kaya mo rin gawin. Kakayanin po. Alright. Pero James, speaking of lang, kasi may na-post ka about sa Instagram, gusto na namin sabihin na no matter what, you're one of the best actors. Of course, one of the award-winning. Walang kakabog siya. That's the reason why you're here. Why he's part of the cast. Yes. Kimi? Miss Kimmy. Ako, natutunan ko po dito Fighting. sa paggawa po nitong Linlang is to never be afraid of doing something. Dahil at the end of the day, parang mapapatanong ka, paano kaya kung ginawa ko to? Paano kaya kung hindi ko ginawa? Mayroon kang tanong sa dulo kung ginawa mo o hindi. Might as well gawin mo na dahil role naman siya eh.
kung hindi yun yung tingin mo sa sarili mo, hindi naman si Kim Chiu yung gumagawa nun eh. So parang role yun. So parang ngayon ko lang na-realize na lahat pala ng ginagawa natin dito sa showbiz is something na may mga bagay na hindi totoo na mas alam mo kung ano yung totoo sa sarili mo. So yun, I'm just very happy that I jumped into doing something like this. And the outcome is very overwhelming. So yun. Kitang-kita kay Kim yung Oh, pagkakontento right at niya. saka yung inner joy, Happy for you. Hindi man, share ko lang kasi nagkasalubong kami sa Showtime last time, nandun yung Horizon, sabi mo, oh, na-proud ka pa sa Horizon. Ang sinagot ko, hindi mas proud ako kay Miss Kim Chiu kasi grabe sa lang, wala pa airing, and now na umi-airing na, super grabe yung pagka-proud namin si Miss Kim. Salamat. Congratulations. Thank you so And of much. course, Sir Pao. Siyempre, babanggitin yung Horizon. Hindi. Di ba si Franz? Hindi kasi, Proud din ako sa babies hindi natin. nagkasalubong kasi kami Tsaka sa front row. Please. Proud din sa... Wala si Kyler dito, Chot. Sige, and of course, Sir Paula po. Pao, Yes, go. pero, ano ko po yan? Ako parang... Sorry po. Yun rin po talaga yung parang isa sa mga natutunan ko yung pag-instill ng disiplina to prepare and study your role. So, ayan, mas sinusubukan kong mas tutukan at mas galingan at mas maging disiplinado doon sa sa gusto kong ma-achieve at kailangan mangyari for the show at for the character. Hindi mo naman consider magka-prosthetics na lang mataba yung part mo. Hindi Hindi Charot maganda. lang. Kasi nga po, sabi kanina, di ba, akala ng mga tao, nagpabaya po kayo talaga. Pero yung pala. Totoo, ang dami nagtitext. Oo, Eh, dami baka sabihin nagme-message, naman si parang, Paolo. Ba't di nayami si Parang Paolo? patay na. I mean, parang, di ba? Parang alam ko, ano yan? Deliberate yan. Pinaghahandaan niya yung role. So yun po, last question na lang po for Direct Jojo and Direct FMR. Ayan, kasi of course, alam niyo naman po, lagi ko kayo nakakausap, mga favorite directors ko Sige, po, and tabi na lagi ko po kayong pinapanood. And my question would be, syempre alam naman po ng mga tao na the show is, as sinasabi niya, kabitan to, and kayo, you've done so many teleseries yun po with almost the same themes or di kaya mga heavy drama. Ang ano ko lang po Bilis is, magsalita ni Franz. No? Charot lang. what is it about Lin lang po na kunwari, may mga hindi, syempre meron pa rin naman pong hindi nakakanood. Na pag kayo po yung tinanong namin, why do we have to watch Lin lang? What is it about na you should watch? Aside from the thought na ay kabitan to na kahit saan talagang parte ng mundo po, meron at merong kabitan na nag-hit, di ba? What is it about Lin lang that... Yung bang hindi pa daw subscribe na for us to convince them to watch. Why should we watch Lin lang? For me kasi, it's research-based talaga ng totoong tao. Makikita niyo dun sa mga eksena na parang from the interview nung isa talagang nangaliwa na babae, hindi niya ginagamit ang totoong sasakyan niya. Lumilipat siya ng ibang sasakyan. Ay, sa hotel, sa day iwan. Ayan, yung ganon. Tapos, never titira sila sa malapit dun sa legal. Paano Yun yung pag mga walang- research na, kasi para hindi ka pagdudahan. Ay, ang So, galing. may mga ganun na from real person talaga na na-interview ng researchers na nasulat ng mga writers. Ako naman sa kotse ko ako sumasakay. Charot lang. So may mga ganun na parang, may mga eksena talaga na, ganun. May mga behind the... Yun, yung mga... Okay. Bakit ka natatawa, Franz? Siya si Mami. Parang kasi minsan saka direct, di ba parang isipin mo, akala mo sa teleserye lang nangyari. Pero now, Oo. kayo na yung gumaya talaga. Yes. Sabihin Na naman mga fans, saya-saya nyo dyan. So siguro nga, kaya rin pumatok because the real people who's watching, parang nangyayari sa akin yun Parang ako yun Ako si Juliana. True. Parang ganun. Wala lang umaamin dito sa ano sila sa Julia. Ako si Juliana na lang. Go direct. FMR, Was share. FMR. Oo, sinasabi ko si FMR. Nasabi na natin lahat, pero what is it about Congrats sa Lin FMR, lang? taon mo nga. Grabe ka. Nag-a-appoint din the next movie. Yes, iba. Thank you. VJ, as I was saying kanina earlier, when you watch Lin Lang, you'd find yourself there. Oo, nasagot niya kanina yun. And the deeper, yung more unforgiving at saka yung deeper thought is, while sana ayokong i-deduce into a story of infidelity. Kasi
yung deception to others dito, at the end of the day, what you cannot notice or what you usually don't facilitate is the deception that you do to yourself. To yourself. Yes. Yung deception, Expound. yun yung pinakamahirap tanggapin. Yung sarili mo ang niloloko mo? Oo. Yun yung mahirap i-identify sa'yo. Long before you waste your time dun sa deception na ginagawa sa'yo nung partner mo o nung iba. Okay. So, Look at the mirror, at yourself in the mirror. makikita yan. Ask what is the deception you're doing to yourself. Oh. Pag nahanap mo yung sagot mo dun, hindi ka mag-undergo nung stupidity, nung, alam mo yun, yung pagsasuffer mo dun sa relationship. Grabe. Yun yung at the core of our story. For us to sit down Correct. and reflect. What is the deception that we do to ourselves? Thank you, Direk. Miss Ruby, what is it about? Ano ba? The two directors lang? Nasagot Dalawang directors lang daw. Okay. And on that note, congratulations po again. Great show. Okay. Yes. Thank you, co-host. Charot lang. Love you, mother. And for the last question talaga, sorry, Mark Pilobello, kinikil na niya kasi overtime na raw. But we can accommodate Miss G. Juliana ng Malaya for a question or two. Or three. Charot. One lang, actually. This is for everyone. You have such an amazing cast. A really, really, really good story by Sir Enrico. And, of course, ang galing-galing ng mga directors. So, all of you receive the praise with such graciousness. Deserve nila, no, Miss And G, no? Oo. Pero, sige, kung may magtatanong naman sa inyo, how do you handle criticisms naman with the same graciousness? Paano nyo ginagawa? To make it balance. How do you deal with that? The two directors. Ako, I engage in a discussion. Kasi, ano po yan eh. Ay, talaga? Pag tumayo ka at gumawa ka ng isang kwento, pinag-aaralan mo, you do research. You, as much as possible, dissect the characters. Tapos may magbibigay sa'yo ng opinion. You validate. Kasi there are valid opinions and meron naman yung alam mo yung hindi na pinapansin kasi it's way out of the discourse. I engage discussion because for one, I want to learn. I want to see a different perspective. And it's only with that, maski naman sa artista po di ba? Our work is majorly about humanity. And there's no one absolute Of course, yeah. disposition. And you open your heart to all sides. Kasi hindi rin naman siya makikipag-diskurso sa iyo kung hindi niya sa tingin may punto siya o tama siya. And so, yun, I engage in the discussion. And from there, pick up the lessons that would help us better ourselves as creators and artists. Direct, Jojo, the criticisms, performance, mounting. Although wala pa ako nabasang criticism. Kasi ano naman parang we're not naman perfect people. So, may mga magagawa ka talaga na gano'n. So, eventually, i-correct mo siya. One by one, pag gano'n. Plus, may discussion naman talaga with the group. Kung paano susolusyonan. Minsan, with creatives, kung medyo sobrang biglang ang sama-sama na ni Juliana. So, i-gradual natin ng konti. Parang gano'n. Pag may mga actors na hindi siya nakaka-deliver, di ba? You have to ina-address nyo in the next taping days, ganyan, di ba? Okay. Same with the cast, right, Miss G? Miss Ruby, how do you address criticisms? Kahit sa'yo, o sa co-actor mo, o sa mounting, na wala pa ako nababasa about mounting and may story. advice kayong maibibigay sa mga on how to handle criticism in a good way. One is to acknowledge the criticism. Iba yung tatanggapin kung tingin mong nag-agree ka. One is to acknowledge kasi valid naman yung opinion ng bawat iba. Maaring hindi niya, kunwari hindi kayo nag-agree nung kung sino nag-criticize. But keep your mind open kasi maybe that person sees it from another perspective and iba rin yung tingin mo dun sa For example, halimbawa lang merong criticism sa isang eksena na ganito.
kasi kunwari nag-jump yun dahil nire-edit or something. So, huwag ka nang masyadong mag-engage dun sa ano para lumaki pa yung hindi magandang criticism, but you're confident that later on they would see the entire context of that scene. Yeah. Thank you. Brilliant. Thank you, Miss Ruby. Kyla. Sorry. I keep saying Kayla. Sorry. It's okay, Kyla po. Yeah. Like what Tita Ruby mentioned. Anong criticism na natanggap mo based on your social observation or monitoring, Kyla? As Sylvia? Parang wala. Mostly it's about my physical appearance. Mostly. Which is? Sorry, sige, don't mention ako ano man yan. Parang wala naman. Yeah, meron. Meron. And then, you know what, it's okay. Like, I feel like, as artists also being in front of the camera and also being so open to public scrutiny that it comes with the territory. So it really doesn't bother me so much. Siguro how to handle criticism, I also acknowledge it, and because I feel like we all still have so much to learn and so much to experience naman. I mean, Tsaka learning. pang-ilan mo pa lang din Yeah, to, learning pero- never stops naman eh. So I value it also kasi marami naman ako matututunan from that. But I feel like some comments kasi can just be like mean and hateful. True. And I hope that we, stop posting mean and hateful comments towards a person because it doesn't make any of us better anyway. Oh, that's beautiful. So I hope we can all be kinder also in the way we critique With whether sa iyo, certain sa artists. co-actors niyo, Yeah, kasi hindi naman natin alam yung impact and yung effect nun on someone's mental well-being. So yeah, I hope we can all be nicer. Thank you. So sweet. GM, as an actor, criticisms in linlang. Meron ba? Meron po. May mga nababasa po ako na... Performance as an actor, ha? Yes, opo, na kinikriticize ako. Na hindi sila masyado naniniwala na lawyer ako. Okay. Na mga ganun. Pero yun nga, How do you handle, sabi ha? nga po nila, Tita Ruby and si Kyla, is to acknowledge it. I'm open to it. Stay grounded na marami pa akong kailangan matutunan. Mhm. And siguro, in terms of preparation, marami pa akong kailangan i-invest. So, kinukuha ko naman po yung mga opinion na yun and criticisms na yun na blessing para sa Nevertheless, you're still the great JM De Guzman. Galing-galing pa din. Thank you po. Kimeme? Criticisms? Wala. Best mo to eh. Hindi, may mga criticism naman na Yung hindi constructive. bashing, ha? Yes, oo, may mga constructive. Baka And then, mema lang. malaking tulong din naman yun. Kasi ngayon, we live in a social media world. Ang bilis na nila kaming pagsabihan kung ano yung may mali silang nakikita sa amin. And may iba, karamihan naman valid. Karamihan naman, sadyang boring lang sila sa buhay nila at hindi ka lang talaga nila gusto. Ano naman yun tanggap naman namin yun bilang artista. Dahil kung hindi naman nila kami pinanood, hindi naman sila makakagawa ng ganong mga salita. So, nagpapasalamat na din ako personally sa mga nababasa naming mga criticism. And then, it's not bad. It's how you handle it. Kasi how you take it sa sarili mo. Because you know yourself better. Kung meron man i-improve, edi improve. Kung sadyang walang kwenta lang yung sinabi niya, edi labas sa kabilang tenga o labas sa kabilang mata. Ganun lang. And just go on with your life. Kung makakatulong. Kung hindi, edi hindi. Maraming salamat. Nice. Thanks, Kimay. And Kabilang Paolo. mata. Maybe it would be closely like what Direk answered. I love hearing opinions, criticisms, or whatever they want to call it. Some of them are true. Parang some are baseless. So yung mga baseless, parang just brush it off, then maybe concentrate on yung mga criticisms na alam mong makakatulong sa betterment ng craft mo or ng well-being mo.